Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, you're right. Update po tayo sa Kimpaw updates at iba pang showbiz gana. Okay. Alam niyo na ba guys yung balita sa ngayon na nanalo po si Paolo Avellino sa isang award na kung saan ay pasado siya sa male category at yun po yung kanilang linlang kasi sobrang galing nito dito. Halos dito pumutok yung kanyang pangalan Halos dito nakita yung kanilang chemistry ni Kim Chiu po. At hindi lamang po yan, may mga naiinggit na din na naman kay Paolo Avellino dito guys. Iba-blind items natin mamaya. Halika, istorya tayo. Kwentuhan natin to. Sana naman manlinawagan yung mga Kimpaw fans sa mga bashers po dyan pagdating dito. At alam kong ito yung sinusubaybayan ninyong lahat. Okay, please. Huwag naman kalimutan mag-subscribe at hit natin po yung notification bell ko para sa ganun ay palagi po kayong update sa ating content. Ibahagi ko lang po sa inyo ang ating kalaman at ang ating kwentuhan about sa Kimpaw sa ngayon. Okay, alright. Ito na. Kwentuhan na tayo guys. Si Paolo Avellino po ay may award siya. Kung saan po ay Best Male Award at pasado po siya. Yun po yung kanilang movie ni Kim Chiu na Linlang. Dito po nag-umpisa yung kanilang chemistry na kung saan ay dito rin nag-umpisa yung hiwalayan nila ni Sian Lim. At the same time, kitang-kita naman natin yung pagkabrabo ni Paolo Avellino dito at yung galing niya sa teleseryeng to. Halos sinubaybayan po ng buong mundo ito. Halos lahat. Kahit lang sa mga KFC ba? Lahat ng mga nasa domestic na sa ibang bansa, mga fans din nila. Nung pumutok yun nila, halos lahat nationwide guys. Nag-aabang at nag-trending sila at number 1 pa. Sipin mo yan Sa galing ng dalawang to. Dito mo rin natatamo or dito rin yung harvesting time nila nakamit nila yung award bilang isang pasado. Yan po ay si Paolo Avellino yan. Tingnan nyo guys. Nung habang ayon po ito sa ating legit na sources kaysa si Paolo Avellino kasi is may award siya. Ngayon, dumating si ex ni Paolo Avellino. I don't know if that is really true na ex ni Paolo Avellino si Yasmin. Sa ngayon, hindi na natin banggitin yung si girl kasi baka mamaya mag-trending tayo Ngayon si ex, nakikita niya kasi si Paolo Avellino na may award at naririnig din niya yung message ni Paolo Avellino sa screen ba. Para ang sabi niya, sayang. Parang kung babaga ba is may nasasayangan si girl kay Paolo Avellino sa ngayon dahil ang dami ng achievement ni Paolo simula nung wala na sila. And then at the same time, parang na-realize niya ata na bakit niya binitawan si Pau. Nung simula naman nung naging sila, wala naman dahilan para bibitawan niya si Pau.
Ayon po sa aking legit na sources, guys. Itong si Girl daw kasi noon is yung kanyang family parang ayaw kay Paulo Avellino kasi si Paulo is may anak siya at yun po si Aki. Parang yung anak kasi ni Aki, parang si anak kasi ni Paulo Avellino na si Aki, yun yung hindrances sa pamilya ng Girl. At hindi lang po yan, magkaiba din kasi sila ng relihiyon. Parang kumbaga ba is, ang gusto kasi ng pamilya ni Girl, kung ano yung relihiyon ni Girl, ay ganun din po si Paulo Avellino. And at the same time, syempre para sa atin guys, ito, correct me if I'm wrong. Kung talagang mahal mo ang tao, kailangan pa ba na pati relihiyon i-commit mo, diba? Yung pananampalataya ba? Is it that is a proper way? Na kung mahal mo is gusto mo din na ganun din yung magiging sistema niya. For me, parang hindi Ang sarili ko tong opinion Kasi kapag mahal mo yung tao, sino man at ano man siya, maparelihiyon man yun, ay intindihin mo na kasi yun na yun Hindi na natin yun mababago. At kahit anong gawin natin, kinalakihan niya na kasi yun. Kung mahal mo yung tao, tanggapin mo kung ano at sino siya. That's the reality talk. Yan kasi yung nasa akin Pero ito kasi si Girl, parang yung parents niya kasi, parang gusto nila na ganun din yung kay si Paulo Avellino. Pero para kay Paulo kasi, syempre, nalakihan man yun. At hindi naman kasalanan ni Paulo Avellino kung nagkaroon siya ng anak. Kasi nga, ang anak naman is very precious sa atin. At responsibilidad naman ni Paulo na aakuin yung bata And yet, wala naman perpektong tao dito sa mundo kung yun yung basehan natin sa pagmamahal, di ba? As long as kaya suportahan ni Paulo Avellino yung bata, bakit hindi mo siya kayang tanggapin? So parang naghahanap ka ng butas para sa isa lang at yun daw yung dahilan ng hiwalayan nila Ayon po sa aking legit na sources. Kasi daw, ang dami daw mga hindrances kay Paulo Avellino at parang hindi daw pinapakita ni Paulo Avellino yung kanyang pagmamahal kay Girl kasi mabot na daw sila ng 3 taon ata. Parang kumbaga ba is ayaw talaga kay Paulo Avellino, in short, yun talaga yung punto dito. Pero ang dami kasi mga salita na yung salita ba na lumalabas sa Sokmed at yun po ay walang katotohanan po yun kung tutuusin po natin. Kaya ito yung ating legit sources ay klinaro talaga sa akin kung ano yung dahilan. Pero tanggap daw naman ni Paulo kung yun daw yung sabi ng Girl sa kanya, pamilya, kasi wala na daw siyang magagawa dyan. Kaya nga po dito, nung nalaman siyempre si Paulo Avellino kasi po ay hindi siya mapalakwento. Pero nung nalaman daw ni Kim Chiu na ganun yung nangyari at ganun yung parang sistema, ay naawa daw siya kay Paulo Avellino. Hindi sa yung kumukuha si Paulo Avellino ng simpati kay Girl, kay Kim Chiu, pero naawa daw siya talaga, guys. Kaya itong si Kim Chiu ay siya po yung nagdala sa kanilang relasyon. Yan po. Ngayon, nung balik tayo kay X Ngayon, nung pinapanood ni X yung message ni Paulo Avellino sa kanyang award ay parang nasasayangan siya pero wala na siyang magagawa dahil nalilink naman na siya sa ibang actor Pero tignan mo naman yung achievement ni Paulo Avellino sa ngayon. Ang laki-laki at di hamak na nung simula nung wala sila ni Girl is parang mas lumalim pa yung mga achievement ni Paulo Avellino ngayon. Kaya yung mukha ni Girl na pinapanood or pinapakinggan yung message ni Paulo Avellino is na-feel niya yung sayang sa kanya, na-feel niya yung dismayado siya. Pero syempre nasa showbiz kasi sila.
hindi mo maiiwasan na tanungin ulit si girl kung ano talaga yung buwan niya. Pero wala na siyang magagawa dun eh. Kasi si Paolo Avellino naman is aminado naman na okay na siya kay Kim Chiu. At si girl naman is parang friend na lang sila ni Paolo Avellino kasi na-link naman talaga si girl sa ibang actor sa ngayon at yun ay nire-respeto naman ni Paolo Avellino. Ito po yung kagandahan dito nire-respeto po ni Paolo Avellino si Kerr dahil nalilink na po siya sa mga ibang actor. At yung actor na po yun is parang friend din ni Paolo Avellino kasi mabait naman yung actor na yun at wala tayong masabi dun sa actor na yun. Okay. Dadako naman po tayo sa blind items natin sa ngayon na kung saan po ay binunyag na. May actress po tayo sa ngayon, guys. Actress na naman to. Dami nating blind items sa ngayon, guys. May actress po tayong blind items. Ayon po sa isang content creator na sobrang sikat, ito po ang kanyang blind items, guys. Alam po kung sinong pangalan ng actress na ito. You know, guys, pinagdidiinan ng actress na to na gustong siraan niya si Kim Chiu sa public dahil daw si Kim Chiu ay may ini-endorse daw na politiko. Yun po yung hindi natin alam kung sinong politiko. At ang sabi dito, baka daw yun dong makakasira sa karir ni Kim Chiu pag mag-endorse daw siya ng politiko. Yan po yung sabi ng actress. We don't know if that is true or we don't know if ano yung katotohanan dyan, guys. Bakit kailangan daw ni Kim Chiu na mag-endorse ng politiko at iyon ay gagamitin lang daw siya. Which is, we don't know, guys, kung that is true. Please comment down below lang po, guys. Kasi yung actress niyan is malapit yan kay Kim Chiu as in. Sobrang lapit niya. Siya yung kasama ni Kim Chiu tuwing nag-vacation sa ibang bansa, guys. Yung actress na yan. At kilala sa Sokmed at kilala natin lahat yan. Isa siya sa mga actress na kung saan po ay magiting din. At ginawang staff din ni Kim Chiu yan. Kaya yung mga sinasabi niya, guys, na yung blind items sa kanya is hindi natin alam kung iyan ay paninira or iyan ay may katotohanan, guys. Kasi wala pa naman tayong nababanggit pero ayon po sa aking legit na sources ay parang may katotohanan daw yan kasi pinag-iisipan pa daw muna ni Kim Chiu kung ano yung gagawin niya. Yan yung totoo. Pinag-iisipan pa lang daw ni Kim Chiu kung ano yung kanyang gagawin dahil hindi natin masasabi kung mahihirapan ba si Kim Chiu or hindi po. Dahil sa mga bagay-bagay na yan, hindi natin ma-appreciate or hindi natin masabi kung totoo man or hindi yan. Kasi ayon lang po sa aking legit sources, parang may katotohanan pero hindi pa daw nakapag-decide si Kim Chiu na gawin yung endorsement sa politiko. Kaya sa ngayon, guys, is comment down below nyo lang po kung deal kayo or gusto nyo yung ganon na mag-endorse si Kim Chiu sa politiko para yung pangalan din niya is masira ba or ano ba? Hindi ko maintindihan eh. Kasi para sa akin, pag pumasok ko kasi sa endorsement ng politiko is talagang dikit pa rin kasi yung pangalan mo sa kahihiyan. Parang ganun ba, guys? Pero siguro just only the endorsement lang. At hindi naman siguro sasabak si Kim Chiu sa politika ba? Parang ganun. Pero para sa akin, kung trabaho lang naman is okay lang. Wala namang masama doon pag i-endorse mo. Pero yung sumabak ka sa politika, yun kasi yung medyo may sinasabi, guys. Kaya wag masyado tayong kampante. At marami kasi dito sa atin na parang iniisip na dapat hindi gawin ni Kim Chiu yun. Pero just only for the work at endorsement lang naman, why not naman kasi kikita naman si Kim Chiu dun eh.
Heto na guys, ang pinakahihintay natin sa lahat. Pinaglaban ni Kim Chiu si Paolo Avellino sa fans ni Sian Lim. Kailan kaya yun? Kagabi daw guys, may nambas daw kay Paolo Avellino kasi ang sabi daw dito is bakit yung dating ni Paolo Avellino sa ngayon is nayayabangan na daw yung mga fans ng Sian Lim. At ang sabi naman dito, pinaglaban siya ni Kim Chiu sa fans ni Sian Lim dahil alam ni Kim Chiu na si Paolo Avellino ay hindi mayabang at wala siyang ganun na karakteristik. Kaya heto na. First time nyo bang narinig na pinaglaban siya ni Kim Chiu? Guys, first time ba yun? Please comment down below nyo lang po kung first time nyo marinig yan. Kasi ako palagi ko na kasing naririnig pero hindi pa kasi in reality talk ba. Naririnig ko lang yan sa mga sockmate pero ayon po sa aking legit na sources ay totoo pala guys. Pinaglaban ni Kim Chiu si Paolo Avellino at pinaglaban din niya sa mga management. Oo, grabe daw pala yung pinagdaanan ng dalawa pala ito. Akala ko lang guys, akala lang natin porke sikat sila, trending, ay wala na silang pinagdadaanan. Mas malala pa pala guys. Nung bago pa lang sila nag-uumpisa ni Paolo Avellino, ang dami na pala nilang pinagdadaanan pero hindi lang natin nalalaman. Umiyak pa nga daw si Kim Chiu dahil parang syempre galing siya sa broken hearted pa tapos biglang hindi solo artist pa si Paolo Avellino. Saka si Kim Chiu naman is connected pa naman siya kay Sian Lim. Diba? Kasi may kontrata mga yung love team na yan At hindi pa nakakontract si Paolo Avellino kay Kim Chiu. Kaya hindi pa sila totally na love team sa kontrata. Kundi love team lang sila sa mata natin na madlang people guys. Yan po yung katotohanan. At dyan po daw, ayon sa aking legit na sources, dyan po daw nagkaroon ng pressure ang management nila kasi hindi pa tapos yung kontrata ni Paolo Avellino At saka si Kim Chiu din, hindi pa rin tapos yung kanyang kontrata. Kaya dapat bago sila mag-sign ulit ng kontrata, is tatapusin muna ang lahat para hindi na makonect yung pangalan ni Sian Lim kay Kim Chiu dahil may request daw si Kim Chiu sa management pagdating sa signing of contract guys. Ayan lang po yung ating alam dito guys kaya aabangan po natin yung signing of contracts nila. Kaya dito guys, hanggang dito na lang po ang ating comment. Paki-like, subscribe, and hit the notification bell naman para marami tayong updates sa sunod na kabanata. And this is for today and God bless po guys. Ingat po tayo palagi.